Men, maraming salamat po sa pakikinig sa araw po na ito at sa patuloy na pagtatagumpay. Naway na naririnig niyo pa ako. Naririnig ko ako. Lakas ko ang ulan ngayon. At dito sa akin nalalagyan ay may malakas na pag-ulan sa mga oras ko ngayon. But anyway, sa ating pong pagsisimula dito po sa ating pong lesson, yung nakaraan, tinalakay po natin kung anong klaseng mananampalataya po tayo. Tama po. Tinuloy mga nandirito ng mga nakaraang araw. Tinalakay po natin anong uri ng mananampalataya po tayo. Tama po. So may dalawang uri ng mananampalataya. Ang mature believer or ang infant believer. So wala namang masama doon sa dalawa. Infant believer ba tayo or mature? Kaya lang, hindi lang kailangan na manatili tayo sa pagiging infant. Tapos, habang tayo ay tumalabot sa ating pananampalataya, ay tumatagal tayo sa ating pananampalataya, kinakailangan na tayo ay maging mature believer. So, tinalakay natin doon kung paano ba tayo na isang mature believer. Dahil tayo naman ay naging mature believer at nakita natin kung gaano na tayo ka-mature. Ngayon naman titignan naman natin kung paano natin masasabi that we are God's children or we are true God's children. Salita, tatanungin natin, who are God's children? Kasi kung titignan natin, maraming nag-claim or lahat ng tao claiming that we all people claiming that we are all God's children. Tama po. Wala namang nag-claim na sila ay anak, anak. Lahat tayo, sinasabi natin that we are God's children. Pero kung titignan natin ang mundo, kung totoo nga na tayo ay lahat anak ng Diyos, o tunay na anak ng Diyos, bakit hindi tayo nagkakasundo? Bakit marami tayong pagkakaiba-iba? So bakit marami tayong hindi na pagkakasunduan, especially sa kanyang salita. So our topic for today is about who are God's children. Sino nga ba ang anak ng Diyos? So, paano para malaman kung sino ang anak ng Diyos? Tayo bilang isang tao, titingnan natin sa perspective nating mga tao. Tayo bilang mga anak at magulang, paano natin malalaman na tayo ay legitimate child of our parents? So, tayo bilang mga anak, no, paano natin masasabi na tayo ay tunay na anak ng ating mga magulang? So, una, they look alike. Tama po. So, ibig sabihin, pwede na natin ma-distinguish sa pamamagitan ng itsura. Tama po. Kapag kamukha ko, di ba po, o hawig sa itsura ko, maaari na ito ay aking tunay na magulang. Pangalawa, siguro sa behavior. Tama po. So, pwede sa mga behavior natin, yung behavior ng magulang, behavior ng anak, minsan nagkakatugma. O minsan pwede itong dun, pwede doon mag-distinguish kung tayo ay tunay na anak ng ating mga magulang. Pangatlo is yung ating birth certificate. Kung meron tayong birth certificate, maaari rin na ma-distinguish na tayo ay legitimate children or child ng ating mga magulang. Pangalawa, paano natin malalaman that we are legitimate biological child of our parents? Kasi yung mga binanggit ko, pwede yun, tama po. Pero in biologically, mahirap yun patunayan. Especially kapag birth certificate lang, especially kapag behavior lang, tama po. So, scientifically, tama po, kinakailangan natin ng genetic code or DNA test. Tama po. Minsan nagkakandak ng DNA test to make sure na 100% na tayo ay tunay na anak ng ating mga magulang. So sa pamamagitan ng binhi. So titingnan
yung DNA ng magulang at DNA ng anak kung ito ay nagtutugma. So kung halimbawa, yung buto ng mansanas, kapag itinanim natin yan, tutubo yan bilang isang halaman na mansanas. Lalaki siya, magiging maliit na puno, hanggang sa malaking puno, hanggang sa mamunga siya. Pero paano kung namunga siya ng pinya? Po. So malalaman natin ang buto ng apple kung tunay na buto ito ng mansanas kapag ito ay naging puno at ito ay namunga na. Po. So kung ito ay naging puno at namunga ng pinya, so hindi ito mansanas. Ito ay nagmula sa pinya. Po. So scientifically, kung ano ang puno, yun ang bunga. At kung ano yung puno, yan po, yun yung buto. Tama po. So, nagsa-cycle lang po yun. Tama po. So, makikilala ang buto sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, kung ang buto ay buto ng mansanas, kapag tinanim ito ay magiging puno ng mansanas at mamumunga ito ng mansanas. Spiritually, ganun din po ang mga anak ng Diyos. So how can we become God's children? So ito yung tanong. Paano tayo magiging anak ng Diyos? So basahin po natin in 1 John chapter 3 verse 9. Sabi po diyan, no one who is born of God's will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. Amen. So ano pong sabi? No one who is born of God will continue to sin. Ngayon, ang tanong, sino ang anak ng Diyos? Siyang hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tama po. Kasi tayo ay isinilang na mula sa binhi ng ating pong amang Diyos. Yung seed or yung binhi ng ating amang Diyos inilagay sa atin, inilagay sa ating puso, kaya dapat tayo bilang sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, dapat hindi na tayo nabubuhay sa pagkakasala. Tama po. So, kung nilagyan tayo ng God's seed sa ating puso ng ating pong amang Diyos, ano naman po itong God's seed na ito? Ito po ay literal na buto. Nilagyan ba ako ng buto ng ating Diyos sa aking puso? So basahin po natin in Luke chapter 8 verse 11. Sabi po diyan, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Ano po sabi? Ano po yung seed? Ito ay ang salita ng ating pong amang Diyos. So ibig sabihin, bago tayo maging anak ng Diyos, maglalagay muna ang Diyos ng salita sa ating mga puso. Tama po. Kapag nailagay na ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso, doon pa lang masisilang ang kanyang tunay na anak. Tama po. Dahil maisisilang tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama po. Masisilang tayong muli sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tanong, what kind of seed is God's seed? So anong uri ng buto ba ito? Itong inilalagay ng Diyos sa ating puso. Tama po, kung ito ay salita ng Diyos, anong uri ng salita po ito? For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. Tapos, ibig sabihin, isinilang na tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isinilang tayo sa pamamagitan ng buto or binhi ng ating Diyos, which is yung kanyang salita. So, saan po patungkol yung salita ng Diyos? Enduring Word of God. So, ibig sabihin ba, kapag meron akong Bible, God's children na ako, may Word of God na ako. Tama po. Pag meron akong tatlong Bible, masasabi ko ba na tatlong seed na yun ay tanim sa akin? So, ganun po ba kasimple ito na kapag alam ko yung Word, o kapag binabasa ko yung Bible,
Or kung may alam ako sa word, born of God's seed na ako, masasabi ko na ba agad na ako ay anak ng Diyos? Tapos, so hindi ito basta salita lang. Tama po. So, ano yung pinapatungkulan ng enduring word of God po dito? So, ito ay pumapatungkol sa katotohanan. So, kailangan, hindi lang basta salita. Tama po. Kasi sa mga panahon natin ngayon, nagkalat na po yung salita. Tama po. Maraming nagtuturo ng iba't ibang uri ng salita. So, kailangan ma-distinguish natin sa ano bang salita. Tama po. So, kailangan makita natin yung salita ng katotohanan. Tama po, kasi yung salita ng katotohanan, ito po yung tinatawag na enduring word of God. Hindi nasisira. Tama po. Ibig sabihin, ito yung lilikha sa atin para mag, maging anak ng Diyos. Bakit? If he called him gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Ano po? So, ibig sabihin, tayo na kiniklaim natin that we are God's, tama po, God's children, tama po, dapat pinagmumulan tayo ng salita, tama po. Kasi isinilang tayo sa salita, tama po, naisilang tayo sa pamamagitan ng salita, therefore, dapat na ibabahagi na rin natin yung salita. Doon pa lang natin masasabi na yung salita ng Diyos na nag-i-endure sa atin. Tulad ng buto, tama po. Kapag yung isang buto, tinanim natin sa lupa, ito ay tutubo, tama po. Kapag ito ay tumubo, ito ay magiging puno. Kapag ito ay naging puno, ito ay mamumunga. Yung bunga niya magpuproduce ng panibagong buto. Tama po. So, ganun din po tayo. Kapag yung salita ng Diyos na itanim sa atin, tama po, hindi lang to basta may tatanim, ito ay lalago. Ito po ay mamumunga at magpuproduce ng marami pang mga buto. Tama po. So, titignan natin sarili natin. Am I son of God? Am I children of God? Am I child of God? Tama po. Tayo po ba? Masasabi pa ba natin na tayo ay anak ng Diyos? So, para ma-distinguish yun, kailangan nagpuproduce po tayo ng buto. Tama po. At the same time, mayroon pong buto sa ating pong mga puso. Anong klaseng buto? Ito ay puto or binhi. Nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos sapagkat ito ay hindi nasisira. Tama po. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by man's design and skill. So hindi tayo nilikha sa pamamagitan ng tao. Tama po. Hindi tayo nilikha sa pamamagitan ng kamay ng tao. Dahil tayo ay anak ng Diyos, tama po, tayo ay nagmula sa Kanya. Tama po. Bagamat physically, tayo ay sinilang ng ating mga magulang. But spiritually, ang Diyos ang nagbigay ng binhi niya sa atin. That's why we are God's children. Tama po. So if God has children, ito yung tanong. If God has children, does Satan have children as well? Kung ang Diyos ay may anak din ba ang si Satanas? May anak rin po ba si Satanas? In 1 John chapter 3 verse 10, sabi po, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. Amen. So, paano natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng demonyo? Ang gumagawa ng tama ay ang anak ng Diyos. At yung hindi minamahal ang kanyang kapatid ay anak ng Diablo. Tama po. So, paano natin mapapakita yung pagmamahal sa ating mga kapatid? So, paano natin masasabi na tayo ay gumagawa ng tama? Maari sinasabi natin, wala naman akong ginagawang mali. Tama po. Sa perspective ng tao, pwede na wala tayong ginagawang mali. Pero paano sa perspective ng Diyos? Masasabi ba natin na sa pananaw ng Diyos, tama yung ginagawa natin? Masasabi ba natin na sa perspective ng Diyos ay minamahal natin yung ating mga kapatid? So, paano natin masasabi na mahal natin yung ating mga kapatid? At paano natin masasabi na nakakagawa po tayo ng tama sa harapan
ng ating pong Panginoong Diyos. So, sino yung anak ng Diyos? Siya yung gumagawa ng tama. At yung tama na ito yung tama sa harapan ng Diyos. Hindi lang yung tama sa harapan ng tao. Tama po. So, kailangan makita natin sa perspective ng Diyos at sa perspective ng tao. At malalaman lang natin yung perspective ng Diyos, what is right, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga kapag hindi natin naintindihan yung salita, hindi natin malalaman ano ba yung tama at mali sa harapan ng Diyos. Kasi maaaring sabihin natin, tama naman yung ginagawa natin. Maaaring sabihin natin na wala naman tayong ginagawang mali. Pero paano sa harapan ng Diyos? Tama po. So malalaman lang natin yon, yung will at kagustuhan ng Diyos kapag fully naintindihan na natin ang kanyang salita. Tama po. So if Satan has children, does Satan have seed? Tama po. So kung si Satan ay may anak, ibig sabihin nito, meron din siyang binhi. Yes po. Tulad din po ng Diyos na may binhi, si Satan din po ay may binhi. Dahil si Satan, po, siya yung hindi gumagawa ng tama. So, si Satan, naglalagay rin siya ng seed sa puso ng tao. So, anong klaseng seed ito? Ito ay ang kanyang salita. Ito ay salita ng kasinungalingan. Ito po yung salita ng kasinungalingan na akala natin tama, pero sa harapan ng Diyos ay mali. Nakala natin katotohanan, pero sa harapan ng Diyos ay kasinungalingan. Tama po. At higit sa lahat, tama po, hindi natin ito madaling makita. Tama po. Kasi akala natin tama eh. Akala natin totoo. Tama po. Kasi ganun ka-wise itong si Satan. Maglalagay siya ng kasinungalingan sa puso natin na hindi natin napapansin. Tama po. Na ito yung unti-unting naglalayo sa atin sa katotohanan sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. In John chapter 8 verse 44, you belong to your father, the devil. You want to carry out your father's desire. He wants a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and a father of lies. Ano po si Satan? Siya yung father of lies. Siya na yung gumawa ng kasinungalingan. Kung paano niya nilinlang si Adan at Eva sa panahon ng creation. Po, madali niya lang din tayo lilinlangin sa panahon po natin ngayon. So kailangan ma-distinguish natin. Ano ba yung seed na nagmumula kay Satan at ano yung seed na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. So makikita natin yon sa pamamagitan ng bunga. Po, makikita natin yon sa pamamagitan ng mga ginagawa po natin. Po, again, kailangan ma-distinguish natin. Po, sa perspective ng Diyos at sa perspective ng tao. Sobrang malayo po yon. So, Satan, meron siyang buto na inilalagay sa puso natin. Kaya kadalasan, hindi natin nagagawa yung tama. Again, yung tama na tinatawag dito is yung right thing sa perspective ng Diyos. Tama po. Kailangan masunod natin kung ano yung tunay na kalooban ng Diyos. Tama po. Kasi kung matataniman tayo ng binhi ni Satan, palalayuin niya tayo doon sa salita ng katotohanan. At anong mangyayari sa atin? Kapag patuloy tayong lumayo sa katotohanan at patuloy tayong lumapit doon sa kasinungalingan, in Jeremiah chapter 17 verse 13, sabi po dyan, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the Lord, the spring of living water. So, ibig sabihin, tayo na anak ng Diyos, once na tayo ay nalinlang ng kaaway,
at patuloy tayong nagpalinlang at patuloy tayong lumayo sa katotohanan, we will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Tama po. So, ibig sabihin, tayo na patuloy na nagpapaninlang sa kaaway, tama po, masasabi ba natin na tayo ay anak ng Diyos? Kapag patuloy nating pinupursik ang Diyos, po, kapag patuloy tayong nagta-turn away, po, sa Diyos, we will be written in the dust. Tama po. Because nagpursik tayo sa spring of living water. So, paano ba natin masasabi na tayo ay nagpupursik? Tama po. Mapapansin ba natin na tayo ay nagpupursik? Even the Israel. Israel po yung kausap po dito. Tama po. They are the chosen people. They are the son of God. Tama po. Tinawag silang the people of God. Tama po. Pero nagpursik sila. At hindi nila alam na nagpupursik po sila. Kahit gaano na sila katatalino, kahit gaano na po sila kagagaling, kahit gaano na sila kalalim sa kanila pong pananampalataya, di even know, tama po, hindi nila nalaman na sila ay nagpupursik na sa ating pong Panginoong Diyos. So, ganun sila nilinlang ni Satanas sa panahon po nila. Tama po. So, tayo sa panahon po natin ngayon, importante na maintindihan natin paano ba tayo nililinlang ng kaaway upang sa ganun ay patuloy tayong mapalayo sa salita ng Diyos. Kailangan makita po natin ito. Tama po. Para hindi tayo tuluyang mapalayo sa piling ng ating pong Amang Diyos. So, ano po yung pinagkaiba ng God's seed at Satan's seed? So, yung God's seed, ito yung salita ng Diyos. Po, salita ng katotohanan. Yung Satan's seed, ito yung kasinungalingan sa kanyang salita. Po, because we are God's children, we are not doing or continuing to sin. Po, so yung anak ni Satanas, po, sila yung hindi gumagawa ng tama according to the Bible. Po, at anong mangyayari? Nung pinorsik nila ang Diyos, nung pinorsik nila ang salita ng Diyos, sila ay babalik sa alabok. Ang tanong, anong naging resulta ng dalawang offspring na ito? Ano yung naging resulta ng dalawang anak? Kung may anak ang Diyos at may anak si Satan, anong magiging resulta at the end times? In Matthew chapter 13 verse 30, let both grow together until the harvest. At the time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Amen. So sa panahon natin ngayon, hinayaan ng Diyos na manatili na po yung kampon ni Satanas at ang kampon ng Diyos po hanggat hindi pa dumarating yung harvest time. Yung harvest time po yan, pumapatungkol po yan sa second coming or the end times. Po na tinatawag. So at that time, sabi ng Panginoon, I will tell the harvester, first collect the weeds, tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into barn. Tama po. So ang resulta, yung mga anak ng Diyos na naani mula sa kanyang binhi, dadalhin ito sa kamalig. At yung anak ng Diablo na naani mula sa mga trigo, sa mga weeds, ito ay dadalhin sa itatali at susunugin. This is the fiery furnace. Tama po. So yung resulta, heaven and hell. So kailangan ma-distinguish po natin. We are God's children. Tama po. We believe that we are God's children. Pero habang hindi pa dumarating yung harvest o yung harvest time ng ating pong Panginoong Diyos, nawa makita at maintindihan natin saan ba tayo nabibilang. Do I belong to God's children or do I belong to Satan's children? Po.
In Matthew chapter 13, verse 40 to 43, as the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin, and all who do evil, they will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. So tayo bilang umaasa at naniniwala sa buhay na walang hanggan, kaya kailangan maintindihan natin saan ba tayo nabibilang. Tama po. Kailangan nating maintindihan who is my Father. Sino ang ating Ama. In conclusion, therefore, there are two kinds of spiritual beings in the world. One is God's children who are born of his seed. That is the good seed. They are born of individual spirit seed and act and talk like the spirit image and likeness. Amen. So tayo bilang mga anak ng Diyos, na sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, kinakailangan na maintindihan natin yung two kind of spiritual being in the world. Po, kailangan makita natin ito, na merong dalawang spiritual being na nandirito sa mundo. One is God's children who are born of his seed. At yung isa, yung Satan's seed na naghahari sa mundo natin ngayon. So yun lamang po para sa araw na ito, nawa ang bawat isa ay naunawaan ang ating maiksing lesson. Bagamat ito ay maiksi, alam ko po ng bawat isa ang makakapulot ng aral sa oras na ito at patuloy na makikita po natin kung sino at nasaan tayo nabibilang sa panahon po natin ngayon. Salamat po, maraming salamat.